Almeida. Sa ating pong papatuloy, mami naman, tayo po dadako sa pakikinig ng salita nating mahal na Panginoon. Ngunit bago pang lahat, pwedeng manalangin. Samahan niyo po ako, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. O patikilan mo, pagpala namin Diyos makapangyarihan sa lahat. Kung pinarito dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, dumadalangin po sa iyo, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin naman at kinagalang Pastor Bilistrada Almeida. O Diyos, patawarin mo po kami. Patawarin mo po, mahal na Panginoon, ang paglingkod of God. At dalangin po namin, malapin ko pong maglangis sa malang salita. Kung magbukas ang pag-unawa ng mga sumusubaybay, at tulong may pangaral kong mga salita mo, punong pag-iibig at kapangyarihan. Sumaming ka, O Diyos, sa makapangyarihan pangalan mo, malapay ng Sus, aming sinasaway at demoy ng mahadlangan ng mga gawa ng kaaway, lumayan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Puri po ating dakilang Diyos, mga minamahal, at sa gabi ito minamahal, at pinapabot once again, the highest praise, worship, glory, and honor belongs only to our loving God, our dearest Lord Jesus Christ, who is worthy of all praises, glory, and thanksgiving. And also we give double honor to the man of God, to the end-time prophet of our dearest Lord Jesus Christ, and the beloved noble pastor, honorable evangelist, Wildy Estrada Almeida. Also we always share the blessed teachings, memory of our dearly beloved honorable assistant pastor, Linus Almeida. Give double honor also. And to the beloved family, beloved Almeida children, Almeida family, I give double honor. To our beloved viewers, beloved co-workers, beloved brethren, blessed night to all of you, in the mighty name of the Lord Jesus. Mami naman, tayo po'y patuloy po sa pangangaral sa ating mahal na Panginoon. At kung kayo po'y may mga notebook, mami naman, pwede niyo pong isulat yung ating mga talata. Minamahal, tayo po'y tutukoy mga minamahal sa mga pangako ng Diyos, mga minamahal. O yung mga bayan na taglay-taglay ang pangako ng ating mahal na Panginoon. We call it the people of promise. People of promise. Mga bayan na taglag-taglay po nila ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Atin po itong tinatalakay mga minamahal kasi napakainam po, di po ba, na habang tayo nabubuhay, nararanasan na natin yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Because God always exists and He never changes, my beloved brethren. Ang Diyos mo ay totoo, nandyan, at hindi siya nagbabago. He is the same yesterday. From Hebrews chapter 13 verse 8, sabi po doon, He is the same yesterday. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. No? Sa Tagalog, mga minamahal, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. So, God never changes. As He exists, He never changes. No? Andiyan ang Diyos, nananatiling, andiyan ang mahal na Panginoon, at hindi po siya nagbabago. May plano po ang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Dapat po natin yung malaman. That's why we need to rely on God. We need to trust God. No? Kailangan po tayo mag-rely sa mahal po yun, magtiwala sa Diyos because God's plan is the best plan for every one of us. Yung plano ng Diyos, ito po yung the best na plano. May plano ka sa buhay, may plano ako sa buhay, pero mga minamili tayo tiyak. Hindi tayo sigurado kung yung mga plano ba natin ay magtatagumpay. Pero lingid sa ating kalaman, lalo na kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, minamahal, hindi mo malalaman na ang Diyos pala ay may plano sa buhay mo. So sa pagtitiwala sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, itong mga plano ng Diyos sa buhay natin, magaganap po, mangyayari. No? Kung magtitiwala tayo, maglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Kasi tingnan nyo po, nung ginawa ng mahal na Panginoon ng Garden of Eden, kumpleto, napakaganda. No? May mga tanim, sariwa, provided ng mahal na Panginoon lahat doon. Tingnan niyo po, minamahal. Ganon ginawa ng mahal na Panginoon ang kapaligiran at doon niya nilagay ang tao. Tayo po, si Eva at si Adan. Pero pumasok ang pandarayan ng dyablo. Tingnan niyo, minamahal. Pumasok ang pandarayan ng dyablo at binigyan sila, minamahal, ng mga pangungusap na makakapagbigay sa kanila, minamahal, ng kalituhan. Nalito po. Kasi ganun po yun, pag deception, dadayain ka, lilituhin ka. No? Nalito si Eva at saka si Adan. Lalong-lalo na po si Eva dahil siya ang unang-unang kinausap o dinaya ng kaaway. Na kung saan sabi ng Diyos, hindi kayo mamamatay kung kumain kayo ng pinagbabawal na bunga
ng punong kahoy ng karunungan ng kabutihan at kasamaan. The tree of knowledge of good and evil. Hindi kayo mamamatay, sabi ng kaaway, sabi ng diablo. Magiging katulad kayo sa Diyos. Tingnan niyo po yun. Yung pride, no? Itinanim agad ng kaaway. At siguro, nanlaki yung mata ni Eva, nadaya siya, naisip niya, biro mo, magiging Diyos ka. Which is, daya po yun. No? Deception yun. Limbong. Hindi po yun mangyayari dahil creature tayo eh. Nilikha po tayo. Paano tayo magiging Diyos? Ang Diyos po ang lumikha ng lahat ng bagay. So, alam niyo na po, mga minamahal, pag-switch o pagdaya, pag-deceive yung ginawa ng kaaway at nadaya po si Eva, kumain siya. So, doon po nag-umpisa yung tinatawag na death. Physical death and spiritual death. Doon po nag-umpisa. Napalayo ang tao sa Diyos. Hanggang sa mga sumunod na henerasyon at ang tao nakamtan niya yung tinatawag ng physical death, namamatay physical, kailangan magtrabaho. Samantalang dun sa Garden of Eden, provided na po lahat. So just imagine niyo po, ano ang magiging buhay ng tao kung siya ay maibalik sa poder ng Diyos. Yun po ang ginawa ng mahal na Panginoon sa unang panahon, nawala dahil sa kasalanan. Anong magiging kalagayan ng tao kung maibabalik siya sa kamay ng Diyos, sa poder ng ating mahal na Panginoon? Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ito po ang sabi ng Biblia, minamahal, may plano ang Diyos para sa atin. Basahin po natin, minamahal, for I know the thoughts that I think toward you. I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. No? Bibigyan tayo ng mabuting kahihinatnan. May plano ang Diyos. Nag-iisip siya para sa atin. Natural po, mga minamahal, na mag-iisip ang Diyos sa kanyang nilikha. Paano ito mapapabuti? Paano ito magkakaroon ng mabuting wakas yung kanyang buhay? Paano mo siya maibabalik doon sa kinalalagyan ng tao nang nilikha siya ng Diyos? Dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po tayo, mga minamahal, na binigyan niya ng buhay, ikaw at ako, na binigyan ng buhay ng Diyos, ay sagi o mapag-isip-isip natin na kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Kailangan ko ang kanyang mga salita. Kailangan ko ang kanyang patnubay. Kailangan ko ang plano niya sa buhay ko. Dahil kung ako lang, kung ikaw lang, kung tayo lang, ulitin ko po, hindi natin tiyak kung tama ba yung plano natin para sa ating sarili. Baka hindi mo siguro iniisip ang kaligtasan. Kung sa mga plano mo, baka material lang na bagay, which is hindi naman masama. May plano ka, mga minamahal, na maging maayos ang iyong buhay, hindi rin masama. Pero pag patungkol sa espiritual, patungkol sa pangako ng Diyos, patungkol sa kaligtasan, hindi na natin yun, sakop eh. It is beyond our limitation. It's beyond our ability when we talk about salvation. Hindi na natin yun sakop. Sa Diyos na po yun eh. So imagine, may plano kang mabuti, pero yung kaligtasan, hindi mo alam. Paano? May plano kang maganda sa iyong buhay, pero yung patungkol sa kaligtasan, hindi mo alam. Pero kung ang Diyos ang pag ating gagawing sandigan, sa Diyos tayo magtitiwala, minamahal, plano niya ang ating kaligtasan, plano niya din po yung mabuting buhay, maayos na pamumuhay, dito sa mundong ito, mga minamahal, at sabi ng Biblia, magbibigyan niya tayo ng magandang wakas. No? Hindi kasamaan, kundi kapayapaan.
Ang Biblia nagsasabi, mga minamahal, na kung tayo maghihintay sa mahal na Panginoon, bibigyan niya po tayo ng kalakasan. Ano po ibig sabihin nito? Kapag maglingkod ka sa Diyos, manatili ka sa Diyos, hanapin mo ang Diyos, magtiwala ka sa Diyos, ibibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Yan po yung maghihintay ka. You will put your trust in God. You will rely on God, on His plan, on His desire for your life, because you know that it is best for you. Alam mo, minamahal, na yung plano niya ay ikabubuti mo, ikabubuti ko, dahil mabuti ang kanyang layunin. Ngayon, yung mga nagsisipag-asa sa Diyos ng ganitong pag-asa, naglilingkod, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sila daw po ay bibigyan ng Diyos ng panibagong lakas araw-araw. Deuteronomy chapter 31 verse 6, from the book of Deuteronomy chapter 31 verse 6. Be strong and of good courage, fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that do go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Sa Tagalog, mga minamahal, kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila. Sabagat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan kanya. No? Yan pangako ng mahal na Panginoon na kapag siya kasama mo, hindi kanya iiwan. Paano po natin makakasama ang Diyos? Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga salita. Ganito po ang naranasan namin, mga minamahal. Una, gusto naming maligtas, gusto naming gumaling. Narinig namin ang pangangaral ng ating minamahal at ginagalang evangelista Willie Estrada Almeida. Nakaka-bless. Naunawaan mo kasi na ang Diyos pala yung manggagamot. Hindi siya nagbabago. Ang Diyos pala yung magkaya niyang baguhin ang ating buhay mula sa masamang pamumuhay papunta sa matuwid na pamumuhay. Kaya pala ito ng Diyos, mga minamahal. Siyempre ikaw, ayaw mo maging masama. Ayaw mo mapunta sa impyerno. Ayaw mo mapahamak. Lalong-lalo na ayaw natin na dayain tayo ni Satanas, ng Diablo. Ayaw natin. So ngayon, dahil ayaw natin, hanapin natin ang katotohanan. Makikinig tayo sa salita ng Diyos. Maglilingkod tayo sa mahal na Panginoon at maghihintay sa kanyang pangako. Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Ang sabi ng Biblia, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Sa Tagalog, mga minamahal, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. Purihin ng Diyos. At ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod. At ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga gihina. O puri ng mahal na Panginoon. So, dahil ang Diyos po ang magsusustain sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas. Ang Diyos ang magpapatatag sa iyo. Dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Ikaw ba naman, mga minamahal, kung iyong anak nagtitiwala sa iyo, ipapahiya mo ba? Kung ang iyong anak umaasa sa iyo, mahal mo siya, ipapahiya mo ba? Ibig sabihin, sinisira mo yung kanyang kinabukasan kung gagawin mo ito. Pero kung yung anak mo na nagtitiwala sa iyo, bilang ama, bilang magulang, pinapatatag mo yung kanyang kalooban, tinuturuan mo siya maging mabuting tao, maayos na moralidad sa kanyang pagiging tao, mga minamahal. So, ibig sabihin, ang anak mo, minumolde mo para sa kanyang kinabukasan.
dahil ikaw na rin siya. Ganun po ang Diyos. Pag magtiwala po tayo sa Kanya, maghintay tayo sa Kanyang pangako, maglingkod po tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, bibigyan Kanya ng kalakasan araw-araw. Hindi ka mapapagod, mga minamahal, dahil kasama mo ang Diyos. No, katulad na lang po, minamahal, sa mga church anniversary. Grabe, marirecall mo yung kabutihan ng mahal. Throughout the year, mga minamahal, maalala mo na nung baguhan ka pa, yung mga kapatiran nung baguhan pa, pero patuloy na naglingkod sa mahal na Panginoon, pinagaling, binago, pinagpala, naging maayos ang mga buhay. Ngayon sila na po, tayo na po ng mga mananampalataya ang nagsishare sa iba. Sa mga krusada, hindi tayo natatakot mga minamahal magdala na may mga karamdaman. Hindi tayo natatakot mag-invite na may mga problema. Hindi tayo natatakot mag-invite yung mga wala ng pag-asa dahil dati, ganun din po tayo. Ganun din po kami, mga minamahal. Walang pag-asa, puno ng karamdaman. Subalit nang kami lumapit sa ating mahal na Panginoon sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung pong dating walang pag-asa, ngayon binigyan ng Diyos ng dakilang pag-asa. Mga minamahal, great hope, a blessed hope, mapalad, mga minamahal, pinagpalang pag-asa, naghihintay, mga minamahal. Bakit? Imagine, pinagaling ka, yung dati mong refrigerator na puro gamot, ngayon mga minamahal, pagkain na yung laman kasi pinagaling ka na di po ba? Bisyo, binalaya ka, binago ka ng Diyos. Dati walang bariyang natitira sa kahit anong sulok ng bahay dahil ibibili ng alak, sigarilyo. Pero ngayon wala na. Wala na po yun. So yung pera ko, ibibili mo pagkain. Di ba maayos? Ibibili ng gamit. Gagamitin sa paglilingkod sa Diyos. Di ba ba? Makatulong ka pa sa iba. Kaysa nauubos yung pera mo sa bisyo, sa walang katuturan. At pagdating ng araw, whether you like it or not, yung ganyang buhay mo, haharap ka sa Diyos. Hahatulan ka ng Diyos. Papayag ka ba na nadaya ka ng dyablo at pagkatapos pagdating ng araw, anong ikakatwiran mo? Pero ngayon, nangungusap ang salita ng Diyos sa iyo. Nangungusap ang ebanghelyo sa iyo na buksan mo yung isipan. Buksan mo yung puso. Lumapit ka sa Diyos. Dahil ikaw ay iniibig ng ating mahal na Panginoon at may mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. Sa Biblia, mababasa po natin, minamahal, na pangako ng Diyos na baguhin ang buhay natin. Hindi lang po pagalingin ang ating karamdaman, baguhin ang buhay natin. Bakit po? Alam niyo yung mga pagpapagaling ng karamdaman minsan pinipeke ng dyablo. Dinadaya. Di po ba? Maraming mga nangangaral po dyan, bibigyan ka kunyari ng bebentahan ka ng panyo, bebentahan ka ng langis, kung ano-ano binibenta sa'yo, mga minamahal, para sabihin na yung kapangyarihan doon ng Diyos nandun, para gagaling ka. Pero, negosyo pala yun, binibili mo, mga minamahal, di po ba? Tapos, papasabihin sa'yo na ang Diyos ay nagbabago ng buhay, pero hindi ka nagbabago, nagpapagaling, pero hindi ka gumagaling, walang kapangyarihan ka nakikita. Alam niyo, minamahal, minsan ang kaaway ng dadaya sa mga pagpapagaling ng karamdaman. Pero yung pagbabago ng buhay, hindi po yan kayang dayain ng dyablo. Dahil likas siyang masama, likas siyang sinungaling, likas siyang nandun yung tanim ng galit, hindi mapagpatawad, likas siyang mapang-api. Yan ang trabaho ng kaaway. Yan ang ini-input niya, ini-inject niya minimal sa isip ng tao. Mapang-api, makasarili. No? Hindi niya po gagawin na ang tao ay maging matuwid, maging mapagpatawad, matulungin, pag-ibig ang umiiral. Hindi po yan gagawin ng dyablo. Kasi pag ginawa niya po yan, hindi na siya dyablo. Diyos lang po, ang ating mahal na Panginoong Kristo lang po yung nakagagawa ng pagbabago ng buhay ng tao. Sa 2 Corinthians 5:17, mga minamahal, basahin po natin. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sa Tagalog, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito,
sila'y pawang naging mga bago. Babaguhin ng Diyos ang buhay mo from sinful life to a righteous life. No? From slave of sin to be a servant of God, servant of righteousness. Iba kasi yung servant of sin. Pag servant of sin, ang nagdadala sa buhay mo niyan, si Satanas. Aalipinin ka sa kasalanan. But to be a servant of God, servant of righteousness, alipin ng katwiran, ang nagdadala ng buhay mo, ang Diyos. Kasi dinadala ka niya sa katwiran. Sabi ng Ezekiel 36:26, mga minamahal, from the book of Ezekiel, chapter 36, verse 26, mga minamahal. Ano pong sabi ng Biblia? Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Puso natin babaguhin ng Diyos. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Babaguhin niya po yung puso natin. Sa English, minamahal, a new heart also will I give you. A new heart. A new spirit will I put within you. This is the Holy Spirit, the power of God. And I will take away the stony heart, the heart who doesn't know how to forgive, the heart who is stubborn to obey God's will, no? Out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Sabi ng Biblia, mga minamahal, babaguhin ng Diyos maging yung puso natin. Papanahanan ng Espiritu ng mahal ng Panginoon. Hindi po natin yan kaya, pero kaya po yan ng Diyos. And He will do it because He promised it. And He said it. Pinangako niya po yun, sinabi niya po yun, gagawin po yan ng Diyos sa buhay natin. Sabi po ng Isaiah 54 verse 14 from the book of Isaiah, chapter 54 verse 14. In righteousness shall thou be established. Saan daw tayo may establish? Sa katwiran. In righteousness shall thou be established. Matatatag pala tayo sa katwiran. Bibaguhin ang buhay natin, ayusin. Matatatag tayo. Mahal. No? In righteousness shall thou be established. Thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near thee. No? Di daw lalapit sa iyo yung mga gawa ng kaaway. Sa Tagalog, sa katwiran ay matatatag ka. Sa katwiran. So, yun po yung matatag ka sa katwiran. Ibig sabihin, nakikita sa iyo yung katwiran ng Diyos. Nakikita ng mga tao na binago ka. Nakikita ng mga tao na lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Mabuti kang halimbawa. Mabuti kang ama. No? Kumbaga, ikaw ay isang uliran na ama, uliran na anak, uliran na ina. Diba? Mabuting tao. Dahil sa katwiran, itatatag ka ng Diyos. Ikaw sa katwiran ay matatatag ka, ikaw ay malalayo sa kapighatian. Ilalayo ka pa ng Diyos sa kapighatian sapagkat yaoy hindi mo katatakutan. At sa kakilabutan, sapagkat hindi lalapit sa iyo. Mga kaguluhan, ilalayo ka ng Diyos. Maalala ko yung patuto ng ating kapatid na nung malapit na maggera sa Gaza, yung kanyang mahal na anak, inilipat ng place. Hindi pa nagigera sa Gaza, yung anak niya po inilipat ng ibang bansa, mga minamahal. Purihin ang mahal ng Panginoon. Ganun, ilalayo ka ng Diyos. Iingatan ka. Dahil sa kanyang katwiran, matatatag po tayo. Sabi yan po yung sinabi ng Isaiah. Ngayon, hindi natin dapat kalimutan. Sa mga magtatabasa ng kabutihan ng Diyos, may mga benepisyo. Isa na po itong kagalingan ng karamdaman. Mararanasan po natin na ang Diyos ay dakilang manggagamot. He never changes. Kung noon nagpapagaling siya, until now, hanggang ngayon, nagpapagaling ang mahal na Panginoon. Nangyayari po yan dito sa Jesus Miracle Crusade. Through the leading prayer ng ating dearly beloved noble pastor, Wildy Estrada Almeida, nangyayari mga himala. Nakikita namin. Hindi namin kilala yung mga dumadalo sa crusade. Hindi namin sila kaano-ano. We just invite them. Ini-encourage namin din sila. Kung kami pinagaling, pagagalingin din sila. Kung kami nagbago, magbabago din sila. Katulad mo ngayon, kapatid, kung kami pinagaling, ikaw din kaya kang pagalingin ng Diyos. Kung ako'y nagbago, kaya ka rin baguhin ng Diyos. So, ganun lang po. Tatanggap sa bautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Pananampalataya mo, tiyakin mo. Pagsisisi mo, tiyakin mo. At isang bagay, titiyakin ko rin sa iyo na ang Diyos ay buhay. Totoo ang ating mahal na Panginoon Hesus. Pagpapalain ka. Ngayon, kailangan magpatuloy. Kailangan magpatuloy, no?
Huwag na po natin kalimutan yon. Kung pinagpala ka, pinagaling ka, binago ka, patuloy. Sapagkat hindi lang po dito sa lupa ang pangako ng Diyos, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng Biblia, kung mamumuhay ka sa kasalanan, bigo lahat. Kapahamakan, kamatayan, mapalayo ka sa Diyos. Pero kung gagawin mo ang kalooban ng Diyos, buhay na walang hanggan ang naghihintay po sa atin. Purihin natin pinakamamalapain natin pong last verse, 2 John chapter 2 verse 17, 1 John chapter 2 verse 17, mga minamahal, unang Juan kapitulo 2 versikulo 17, minamahal. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Sa Tagalog, at ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyon, datapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa gabi ito, mga minamahal, kayo po'y malugod naming inanyayahan. Tanggapin niyo po ating mahal na Panginoon sa sariling tagapagligtas. Iniibig po kayo ng Diyos. Huwag po nating sayangin. Napakagandang buhay ang ginawa ng mahal na Panginoon nung siya'y naglikha ng tao. Nag-iba, nagkasala ang tao. Pero kung babalik tayo sa Diyos, kaya din po yun ibalik ng mahal na Panginoon, yung magandang buhay, maayos na buhay, mayapang buhay, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Siya ang Diyos na magpapagaling, siya ang Diyos na magbabago ng buhay natin, siya ang Diyos na kasama natin hanggang sa makamit natin ang mabuting wakas ng ating mga buhay dito sa piling ng Diyos, sa buhay na walang hanggan. Purihin nating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa gabing ito, tagapin niyo po ating mahal na Panginoon. Merong 4 reglamento ng kaligtasan. Una, pananampalataya. You must have faith in God. You must believe that God exists, and God is a rewarder of them that diligently seek Him. Kailangan po tayong manampalataya sa Diyos, maniwala na nandyan ang Diyos, buhay ang Diyos, at magbibigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya. Pangalawa, minamahal, you must have a godly repentance, maka Diyos na pagsisisi. Dahil lahat po tayo nagkasala at napalayo sa Diyos. Pero kung maghingi tayo ng tawad, alam na Diyos kung gaano ka kasinsiro sa iyong paghingi ng tawad. Sagana ang pagpapatawad ng Diyos. At pangatlong, minamahal, dahil tayo lalapit sa Diyos, kailangan mabautismohan tayo sa pangalan ni Jesus. Itong bautismo po, hindi katulad sa binyag. Binyag, nung bata ka pa, so that's only christening. Bibigyan ka lang ng pangalan. Pero baptism is about salvation. May isip ka na, marunong ka na manampalataya, magsisisi ka. Sa pangalan ni Jesus, babautismohan ka para mapatawad ang ating mga kasalanan. Totoo po, minamahal, walang ibang pangalan makapagliligtas sa atin, kundi ang pangalan ng po ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya sa kanyang pangalan, babautismohan ka upang mapatawad ang iyong kasalanan. Wala na pong ibang assurance na mapapatawad ang kasalanan natin, kundi mabautismohan tayo sa pangalan ni Jesus. Pangapat, tatagapin natin ang Espiritu ng Diyos. Hindi po ito lamang na kay luha, maramdaman mo mainit na bagay, papasok sa katawan. Hindi lang po ganoon, bagkus kapangyarihan po ito. Seal of salvation, seal ng kaligtasan, ibig sabihin tagalangit ka, at kapangyarihan na hindi ka madaig ng mga pandaraya ng kaaway, sasamahan ka ng Diyos. Mga minamahal, dahil yung Espiritu na ibibigay niya sa atin ay sa Kanya din po galing, mga minamahal. Purihin nating mahal na Panginoon, sa gabi